Welcome back to my cooking vlog. For today's vlog ay magluluto tayo ng bichuelas gisado o green beans gisado. At ayan na nga, islice ko na ang ating green beans. Islice ko lang siya ng pahilis na hindi naman masyadong manipis ang pagkaka-slice. Itong green beans na ito ay bigay lamang sa akin ng aking kababayan dito sa South Korea na si Kim Bengit. Meron kasi siyang taniman ng mga gulay, kaya ayan, kapag may sobra sa mga hina-harvest niya ay namimigay siya ng gulay. Kaya maraming thank you Kim Bengit sa mga gulay na binibigay mo. Ngayon lang ulit ako nakapag-video sa aking pagluluto kasi medyo na busy ng ilang mga nakaraang araw, at isa pa ay nandito pa yung aking mga bisita Koreano. Dito sila kumakain kapag dinner. Kaya as usual, ang food na kinakain ko pag dinner ay Korean food. Kaya sila ang pinagluluto ko para naman siguradong magugustuhan nila ang kanilang food. Mahirap kasi pag ako ang magluto, baka hindi nila magustuhan. Char. Kaya pag breakfast at lunch ay Philippine food ang kinakain ko, at pag dinner naman ay Korean food. At eto na ang ating mga sangkap, yung bawang, sibuyas, at yung leftover na sanggupsal, at itong in-slice kong bichuelas. Siyempre gagamit tayo ng kamatis, ng mantika, patis, at ng konting ground black pepper o pamintang durog. At ayan, nagpainit na ako ng kawali at mag-start na tayong maggisa ng bawang. Nilagyan ko lang yan ng konting cooking oil, at ayan, iginisa ko na ang bawang. At ayan, isusunod ko na ang ating sibuyas. Halu-haluin lang natin at wait lang nating mag golden brown ang bawang at sibuyas, at halu-haluin lang natin ito. Ginigisa ko lang ito sa low medium heat, at ayan, medyo nagbabrown na siya. Ilalagay ko na ang ating pork leftover. Itong pork leftover na ginamit kong pansahog dito ay sanggupsal leftover, kasi nagsanggupsal kami kagabi, at itong natirang sanggupsal leftover, ayan ang ginamit kong panahog. Hindi slice ko lang siya ng manliliit, parang giniling. At ayan, nag golden brown na ang ating pork sanggupsal. Ilalagay na natin ang ating kamatis. Dalawang malaking kamatis itong aking ginamit na pangsahog dito sa aking lulutuing gisadong bichuelas. Itong bichuelas gisado ay my own recipe, at ayan, maglalagay na ako ng konting patis para naman magkaroon ng lasa ang ating lulutuing gisado. At maglalagay din ako ng konting ground black pepper, at hahalu-haluin lang natin ito at isisimmer natin ng ilang minuto, at pagkaraan ay ilalagay na natin ang ating green beans o yung tinatawag nating bichuelas o Baguio beans. Ipinakita ko nga itong beans na ito o bichuelas na ito sa isang kambal dun sa Koreanong bisita ko. Pinakita ko kung kumakain siya. Ang sabi ni Uncle, yung isa sa mga kambal ay kumakain daw siya, at ang ginawa niya, kumuha siya ng isa at nagbiyak siya at kinuha niya ang mga seed. Natawa na lang ako. Char! Dito kasi sa South Korea, merong beans na ang kinukuha lang nila ay mga seed, at sinasama nila o nilalahok nila kapag sila ay magsasaing na ng kanin o ng bigas. Kaya ang sabi ko kay Uncle, hindi ganyan. Kakainin lahat yan, hihiwain ng maliliit at saka iluluto. Sabi niya, paano daw yon? Ang dito daw sa Korea, ang kinakain lang daw ay yung mga seed. Kaya niluto ko itong gisadong bichuelas ngayong tanghalian ko, kaninang tanghalian, para ako lang ang kakain at hindi na makakain yung mga kambal na Korean. Kasi ang sabi nila, ang kinakain lang daw dito ay yung pinaka-seed, kaya hindi ko na ipipilit na kainin pa o tikman nila. At ayan, naglagay na nga ako ng konting asin at malapit nang maluto ang ating gisadong bichuelas. At ayan na, halu-haluin lang natin, at mamaya ng konti ay mag-a-add tayo ng konting tubig para naman magkaroon ng konting soup o ng konting sauce ang ating ginigisang bichuelas. Mas masarap kasi ito kung merong konting sauce o sabaw, wag naman yung pinaka-dry na dry. At ayan na nga, naglagay na ako ng konti. Nakita nyo naman, konting water lang ang nilagay ko. At ayan, haluhaluin ko lang yan at isisimmer ko ng ilang minuto, at kapag kumukulo na ay luto na ang ating gisadong bichuelas. Ito ang food ko kaninang lunch, at nakita nga ako ni Uncle na kumakain ako nito. Natawa na lang siya. Sabi niya, kinakain daw pala talaga lahat ito ng ganoon. Sabi ko, masarap kaya? Tikman mo. Kumain na siya sa baba, kaya hindi na siya tumikim. Nakakahiya naman kung ipipilit ko pang patikiman sa kanya, diba? Char! Sabi ko kasi kanina, tikman niya. Ay ang sagot niya, busog na raw siya dahil kakakain lang niya dun sa baba. Sama-sama silang mga Korean na kumain ng lunch. Ayan, ready na ang ating gisadong bichuelas. Thank you for watching. Till to my next video, stay safe and healthy everyone. God bless. Bye-bye.